Taon-taon, ang mga Hudyo sa buong mundo ay tumitigil sa pagkain at pag-inom, umuupo sa sahig, at nagluluksa para sa gusaling winasak mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Bakit kaya may magdadalamhati pa rin sa isang bagay na nangyari na noon pang matagal na panahon? Manatili ka lang dyan dahil ang sagot dito ay nagsasabi ng marami tungkol sa kung paano nakaligtas ang mga Hudyo sa lahat ng ibinato sa kanila ng kasaysayan o ng Diyos. Ang araw na ito ay Tisha B'Av. Literal na ikasiyam na araw ng buwan ng Av sa kalendaryong Hebreo. Ito ang pinakamalungkot na araw sa kalendaryong Hudyo na isang buong 25 oras na pag-aayuno, walang pagkain o tubig. Pangalawa lang ito sa tindi kumpara sa Yom Kippur. Pero hindi lang ito tungkol sa isang bagay. Ito ang araw na inilaan ng mga Hudyo para magluksa sa sunod-sunod na pambansang trahedya sa ating kasaysayan. Dahil halos hindi ka panipaniwala, kakaibang dami ng mga ito ang nangyari sa mismong araw na ito. Tisha B'Av. Nagsimula ito mahigit 3,330 taon na ang nakalipas. Nagpadala si Moises ng 12 espiya sa lupang ipinanako ng Diyos sa atin. 10 sa kanila ang bumalik na may nakakatakot at nakadismayang ulat. Nagpanik ang mga tao. Nawalan sila ng pananampalataya at umiyak sila ng gabing iyon ng walang dahilan. Tumugon ang Diyos. Umiyak kayo ng walang dahilan. Bibigyan ko kayo ng dahilan para umiyak sa petsang ito sa mga susunod na henerasyon. At yun nga ang nangyari. Ang unang templo sa Jerusalem, ang espiritual na sentro ng mundong Hudyo na tumagal ng 410 taon ay sinunog ng mga Babilonyo. Sa ikasiyam na araw ng AV at 27 taon matapos ang Sinai. Halos 500 taon nang lumipas, ang ikalawang templo na tumagal ng 420 taon ay winasak ng mga Romano sa parehong petsa. Mga dekada pagkatapos noon, bumagsak ang pag-aalsa ni Bar Kokhba laban sa mga namumunong Romanong mapaniil at bumagsak ang lungsod ng Betar. Dugo ang dumadaloy sa mga kalsada. Nangyari ito sa parehong petsa. Makalipas ang mga siglo, pinalayas ang mga Hudyo ng Inglaterra noong 1200 at siyamnapu at ng Espanya noong 1492. Nahulaan mo na sa parehong eksaktong petsa. Sa mas kamakailang kasaysayan, ang pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig na naging daan sa ikalawang digmaang pandaigdig ay nagsimula rin sa eksaktong petsang ito. Isa ito sa pinakakakaibang pattern sa kasaysayan. Pero syempre, hindi naman talaga ito kakaiba. Ang Diyos ang nagplano nito na bahagi ng dahilan kung bakit napakabigat ng araw na ito para sa buong komunidad. Paano natin ginugunita ang araw na ito? Sa praktika, halos katulad ito ng Yom Kippur. Isang buong pag-aayuno mula paglubog ng araw hanggang pagsapit ng gabi kinabukasan. Walang paliligo, sapatos na balat o lotion. Marami sa mga ginhawa ng araw-araw na buhay ang inaalis. Bago ang pag-aayuno, pagkatapos ng masaganang pagkain bilang paghahanda, may payak at halos walang palamuti na ritual na pagkain. Tinapay, isang nilagang itlog na isinawsaw sa abo, kinakain man isa habang nakaupo sa sahig. Sa gabi ng Tisha B'Av, nagtitipon ang mga komunidad sa sinagoga. Madilim ang mga ilaw. Inaalis ang kurtina ng banal na kaban at binabasa natin ang aklat ng Panagoy, Eicha, isa sa mga aklat ng Tanakh. At binabasa natin ito ng malakas, bawat malungkot na taludtod. Kinabukasan, maraming gumugugol ng ilang oras sa pagbigkas ng mga kinot, mga malulungkot na tulang Panagoy, nagluluksa hindi lang sa mga templo, kundi pati sa trahedya ng mga Hudyo tulad ng Holocaust. Pagdating nung tanghali, nag-iiba ang damdamin at nagsisiupo ng mga tao sa regular na upuan imbes na sa mabababa. Marami pa nga ang naglilinis ng kanilang mga bahay, isang kaugalian na kaugnay sa paghihintay kay Mashiach. Ang pinakamabigat na pagluluksa ay may nakatakdang hangganan bawat taon. Ganito kasi yon. Ang Tisha B'Av ay hindi lang tungkol sa gusali, kundi pati sa kinakatawan nito. Isa itong tao ng takdang araw. Ang mga Hudyo ay tumutupad dito ng may pagdadalamhati at pag-alala. Isang araw na sadyang inilaan
para ang natitirang 364 na araw ay maging tungkol sa pag-usad. Pero may mas malalim pang itinuturo ang Hudaismo. Kapag ang isang magsasaka ay nagtanim ng binhi sa lupa, parang libing ito. Ang binhi ay nabubulok, parang nasisira ito. Pero hindi ito inililibing. Ito ay itinatanim. At ang tumutubo mula rito ay mas dakila ng husto kaysa sa dating binhi. Ganyan unawain ng ating mga pantas ang trahedya. Ganon din dapat natin unawain ang trahedya. Kaya narito pa rin ang mga Hudyo. Nang bumagsak ang mga templo, hindi inilibing ng Diyos ang ating itinayo. Nagtatanim siya ng mga binhi. Ang tungkulin natin ay hindi malunod sa kalungkutan. Ang tungkulin natin ay tiyaking ang mga binhi ay mamulaklak at maging mas dakila pa kaysa sa nauna, ayon mismo sa kagustuhan ng Diyos. Dahil dito, itinuturo ng ating tradisyon na iba ang ikatlong templo sa unang dalawa. Ang mga iyon ay itinayo ng kamay ng tao at kaya ring sirain ng kamay ng tao. Ang ikatlong templo ay magiging walang hanggan. Hindi ito kailanman masisira. Hindi katapusan ng kwento ang pagkawasak. Ito ay pagtatanim ng mas dakilang simula. Hindi ito nagkataon na tinawag pa ng Torah ang araw ng pagluluksa na ito bilang Moed, isang pista, dahil ang mga binhi ng pag-asa at muling pagbangon ay nakatago mismo sa loob ng kalungkutan. Sumama sa milyong-milyong mga Hudyo habang inaalala natin ang ating malagim na nakaraan, kasabay ng pag-alala na ang mga ito ang magiging binhi ng mamumukadkad sa hinaharap. Gunitain mo ang araw na ito ng higit pa kaysa dati at pag-isipan kung paano ka pa makakatulong upang mas mapabilis ang pagyusbong ng ating kinabukasan.